Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing ang kate. Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders every day. Unlike beauty shampoos, tanggal ang dandruff that causes kate. Para di pa balik-balik, kati gone for good na. Dahil 100% dandruff-free ka. Hi guys, I'm here with Kate. Para araw-araw, close na close. Max Pinabango pa. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Good day, kababayan sa Pilipinas. Narito ang mga ganda at maiinit na balita hatid sa inyo ng sumugap kakatotohanan. Balitang sports. Sikat na NBA player na si Ryan Raf Pasilan na patumba ni Reeve Jimenez. Balitang showbiz. Sikat na artista at CEO na si Charis Cubol ninakawan ng milyon-milyon sa kanyang kondo. Balitang weather. Tag-init sa buong mundo, tumagad na 5 buwan. Balitang kawalan ng trabaho. Mga dating construction worker, unti-unti nang nawawalan ng trabaho. Lahat ng yan, live na tututukan yan dito sa Sulyap ng Katotohanan. Sikat na NBA player na si Ryan Raf Pasilan napatumpa ng isang Reeve Jimenez. Lahat ng yan tututukan live. Kaninang umaga sa NBA basketball court, napatumba ni Adrian Batchancela ang sikat na NBA player na si Ryan Raf Pasilan. Pinuri ng lahat si Adrian sa kadahilan ng kauna-unahang nakapatumba dito sikat na NBA player. Sikat na artista at CEO na si Charis Cubol ninakawan ng milyon-milyon sa kanyang kondo. Kung ano pa ang kaganapan na yan, natutukan yan live ni Christine Bonga. Kagamitan tulad ng iba't ibang bag, wallet, susi, ID at gamit ng sikat na artista at CEO na si Charis Cubol sa kanyang kondo. Tukoy na milyon-milyon ang nawala. Nung time na nung wala ako dito sa bahay, shooting namin sa bago kong pelikula. Tapos, pag uwi ko dito, nakita ko na lang na bukas yung gate. Hindi ko malaman kung sino yung nandyan. Tapos, pagpasok ko naman sa pintuan namin, nakita ko po yung kalat. Ito po yung kalat at hindi pa malinis niya kasi ang dami pong kalat dun sa kwarto ko, sa pikas, dun madami pong kalat dun. Tapos, kahapon ng hapon, nalaman ko po na yung bangko ko is nawala ng milyon-milyon po. Sabi, sino ba talaga? Wala naman po talaga akong kalaban, wala akong tinatapakan na tao. So ayun, kung sino man po yung salarin, sana po ay mahuli na kasi ang daming pera na nakuha. Nakakalungkot ang sinapit na sikat na artista at CEO na ninakawan ng milyon na pera at hanggang ngayon hindi pa natukoy ang salarin. Yan lang at balik sa'yo, Hasmilin. Salamat sa iyo, Christine Bonga. Tag-init sa buong mundo, tinatawag na abnormal dahil nagtagal ito ng 5 buwan. Live, natututukan yan dito sa Sulyap ng Katotohanan ni Jeanette of Korea. Tawag na abnormal ang init ng panahon ngayon dahil tumagal ito ng 5 buwan. So nakikita niyo naman sa ating likuran na sobrang init ng ating kapaligiran. So kayo, uminom ng 8 basong tubig sa isang araw at huwag mong painit para iwas sakit. At yun lang, balik sa iyo, Hasmin. Salamat sa iyo, Jeanette of Korea. Nagsimula na mawala ng trabaho ang mga construction worker dahil umano sa maliit na sahod na binibigay ng kanilang kumpanya. Sa Pilipinas, unti-unti nang nawawala ng trabaho ang mga construction worker dahil sa maliit na sahod na ibinibigay ng kanilang kumpanya. Hindi nila ito kinakaya kaya nagdesisyon silang umalis at mawalan na lamang ng trabaho kaysa sa maghirap at suklian ng maliit na halaga. Sila ay nagrumarakit na lang sa kanilang lugar at gumagawa ng bahay sa mga gustong paggawa ng bahay. Ika nga nila, mahirap ang buhay pero mas mahirap kung hindi ka kakayod at hindi ka magpupursigi. Kapag may tiyaga, may nilaga. Ngayong mag-2025 na, tumataas pa rin ang korupsyon sa Pilipinas.
ang sambayanan nagka-question na saan na ba ang perang kanilang binabayad at saan ito napupunta. At hindi na rin kataka-taka kung bakit may mga taong naghihirap at may mga taong nasa kalye na lamang naninirahan. Ika pa nga ni Dr. Willie Ong, isang cardiologist at health advocate, bakit ang mabait, honest at maawain ay mabilis mamatay, pero ang mga korap mahaba ang buhay at malusog. Bakit kaya? Kahapon, nagsimula nang mag-rally ang mga tao at handa nang questionin kung nasaan nga ba ang pera ng Pilipinas. Sa ngalan ng katotohanan, ako ang inyong lingkod, Hasmilin G. Electrissimo, na nagsasabing ang katotohanan ang nagbabago sa lipunan.